Isang makabulang araw sa ating lahat. Ako nga pala, si Teacher Junel, ang magtuturo ng mga bagong kaalaman sa inyo sa Pilipino. Kaya bago natin simulan ang ating klase ay, Junel, maaari mo bang pangunahan muna ang ating panalangin? Panginoong naming Diyos, salamat sa biyayang ito at pagkakataon na magtipon-tipon kami. Inaalay namin sa iyo ang aming klase. Bigyan mo kami ng karunungan at pangunawa habang nag-aaral. Palakasin ang aming pagkakaisa at pagkakaibigan. Gabayan mo po ang aming mga guro sa pagtuturo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat araw na aming tatahakin. Amen. Ngayon, bago tayo tuluyang tungo sa ating bagong pagsama ngayong araw, tayo muna magbalik-aral sa ating tinalakay ng nakaraan, kung saan tatanungin mo kayo ng mga ilang katanungan. Ang una kong katanungan ay, anong aral ang mapupulot natin sa ating tinalakay ng nakaraan na may ikling kwento mo ipamagat na ang bagong paraiso ni Efrenabon? Ang pagsunod sa payo ng ating mga magulang ay isang landas patungo sa ating magandang bukas. Wala silang ibang hinangad kundi ang mapabuti lang ang ating buhay. Labanan ng tukso upang ang landas natin ay di lumiko. Sundin ang payo ng magulang upang ang buhay ay maging maayos at naayon. Magaling! Ngayon naman, ay paano mo naman nilalarawan ang relasyon ng dalawang pangunahing tauhan na si Ariel at si Cleope? Ang relasyon na meron sila ay matibay na kahit anong pilit gawin upang mapaghiwalay ay patuloy pa rin bumabalik sa pinagsamahang mayroon sila. Magaling! Talagang may natutunan kayo sa ating huling talakayan. Ngayon, tayo na may maglalaro at tinawag natin itong sabot larawan. Kung saan meron akong ipapakitang larawan at may kakakit na katanong na kung saan sasagutin ng isa sa estudyante. Ngayon, ang unang estudyante na tawagin ko ay Junet, maaari mo bang larawan ang unang larawan at sagutan ng kakakit na tanong nito? Para sa akin, ang mga material na bagay ay may halaga lamang sa mga aspetong may praktikal na gamit, tulad ng mga bagay na nagbibigay seguridad at kakayahang makamit ang mga pangailangan sa buhay. Ngayon naman, maaari mo rin bang ilalarawan ang pangalawang litrato at sagutan ng kakakit na tanong nito? Kung makikita ko ang isang tao at sa pisikal na kaanyuan lamang ay mahihinuha ko ang estado nito sa buhay, mararamdaman ko ang isang halo ng simpatya at malalim na pagninilay. Maaring mag-isip ako tungkol sa mga dahilan kung bakit siya naroroon at ano ang maaring magawa upang matulungan siya o kahit magbigay ng suporta sa kahit maliit na paraan. Mahusay, talagang handang-handa na kayo. Ngayon, bilang paghawak sa kabal ay pipili kayo na sa kahon ng mga tamang sagot, kalaki ng mga salitang sinalungkuitan sa baba, kung saan kung ano nga ba ang kahulugan nito. Mahusay. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating pagtatalakay na kung saan tatalakayin ni Teacher Jerome. Dumako naman tayo sa buod ng kwento, ang kwintas ni Guy D. Maupassant. Bago ang lahat, narito ang mga tauhan. Matilde ang pangunahing tauhan sa kwento, si Ginoong Loisel na asawa ni Matilde, at si Madam Forester ang kaibigan ni Matilde. Si Matilde Loisel ay isang magandang babae, ngunit simple lamang ang napangasawa na nagtatrabaho sa kagawaran ng instruksyong publiko. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay na madalas na ikalungkot niya. Isang gabi ay dumating ang kanyang asawa na may dalang imbitasyon na sa palagay niya ay ikatutuwa ng asawa. Iniimbitahan sila sa isang magarbong pagdiriwang sa palasyo at napakahirap makakuha nito. Sa halip na matuwa ay nagalit pa ang babae at sinabing wala naman siyang maayos na maisusuot.
Iminungkahi ni Monsieur Loisel na magsuot na lamang ng mga sariwang bulaklak bilang palamuti sa damit sapagkat maganda naman ito at napapanahon. Lalo lamang ikinabahala ni Matilda ang pagdalo dahil sa suliraning ito. Naisip niya ang kahiya-hiya siya dahil magmumukhang mahirap siya sa lahat ng babaeng dadalo. Upang mapasaya ang asawa, iminungkahi ng Ginoo na humiram ng alahas kay Madame Forestier. Hindi nagdalawang isip ang kaibigan at ipinahiram dito ang napakagandang diamanteng kwintas. Sa gabi ng okasyon ay naging sentro ng atensyon si Matilde. Siya ang naging pinakamaganda at napakaraming humanga. Marami ang nakipagsayaw ng waltz sa kanya, kabilang ang may matataas na katungkulan sa pamahalaan. Inabot na sila ng ika-4 ng umaga sa pakikipagsayaw. Naglakad lamang sila sa kanilang pag-uwi. Pagdating ng bahay ay napansin ni Matilde na wala na ang kwintas. Hindi na nila ito mahanap. Dahil kailangan na itong maibalik ay humanap sila ng kamukhang-kamukha nito sa halagang 34,000 prangko. Ito ang isinauli niya sa kaibigan. Dahil naubos ang minana niya at nangutang pa ang asawa upang mabayaran ang biniling kwintas, 10 taon silang naghirap at nagtiis. Isang araw habang naglalakad ay nakasalubong ni Matilde ang kaibigan at tinawag na Jane, si Madame Forestier. Hindi siya nito nakilala kaya pinaalala niyang siya si Matilde. Gulat na gulat ito at sinabing tumanda si Matilde ng husto. Naikwento niya na naiwala niya ang kwintas at nagbayad ng malaking halaga. Hindi makapaniwala ang kaibigan sa nalaman. Sinabi niya na peke ang kanyang ipinahiram at nasa halagang 500 prangko lamang. Magkakaroon tayo ng simpleng aktibidad. Pipili ako ng 3 mag-aaral na magiging kalahok sa ating maikling gawain. Inihanda sa pamamagitan ng numerong aking mabubunot. Tandaan ang iyong numerong nabunot dahil iyan ang magiging batayan sa pagpili. Iuugnay ang iyong sarili sa napiling tauhan batay sa katangiang taglay ng tauhan. Handa na ba ang lahat? Halina't ating simulan ang aktibidad. Unang katanungan. Kung ikaw si Matilde, paano umiikot ang iyong buhay sa estado na mayroon ka ngayon? Ikalawang tanong. Kung ikaw si Ginoong Loisel, paano mo maipapakita ang iyong pagmamahal sa ibang tao o sinisinta? Ikatlong tanong, kung ikaw si Madame Forestier, gaano katibay ang tiwala sa pagpapahiram ng iyong personal na bagay na mayroon ka sa ibang tao? Ngayon naman magkakaroon tayo ng individual na gawain. Ang bawat mag-aaral ay susulat ng sariling wakas batay sa kwentong inyong binasa. Isulat ito sa buong malinis na papel. Ang inyong sinulat na wakas ay bibigyan ng puntos batay sa pamantayan ng aking ibibigay. Pagkatapos niyong sumulat, ay inyong ipasa sa akin. Handa na ba ang lahat? Mga pamantayan. Gramatika ng kwento, 5 puntos. Orihinalidad, 10 puntos. Nilalaman, 10 puntos. Kabuuan, 25 puntos. Mga gabay na tanong. Unang katanungan, anong aral ang mapupulot mo sa kwentong tinatalakay? Pangalawang tanong, ano ang epekto ng estado ng buhay sa iyong pagkatao? Ngayon naman, maglabas ng malinis na papel para sagutan ang simpleng mga katanungan kung talagang nakinig nga ba kayo. At ang panghuli, maglabas ng kwaderno para sa ating takdang aralin. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong buhay, ano iyon at bakit?